Ngayong gabi, dahil sa sama ng panahon, maglola na papunta sana sa burol ng isa nilang kaanak sa Bakakay-Albay. Nalunod, patay. May nalulunod daw po doon na matanda. Pagdating nun, wala na. Hindi na daw ma'am kinaya na ganun ma'am yung nangyari. Kasi tumama yung ulo niya ma'am. At ngayong kaliwat kanan pa rin ang sunog. Ilan sa mga kapatid nating bumbero nabigyan ng promotion dahil sa kanilang kabayanihan. Kasama sa kanila, isang babae. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Kapag pumanaw ang isang mahal natin sa buhay, bumibisita tayo sa kanilang lamay. Sa kasamang palad, ang pagdalaw sana ng isang lola at ng kanyang apo sa burol ng kanilang kaanak na uwi sa trahedya. Kung gaano kaasikaso ang nanay ni Queenie na si Violeta sa 4 na taong gulang na apo nung nabubuhay, ganun din daw siya ka-hands-on nung pumanaw na ito. Umuwi na siya ma'am galing sa diet. Para nga ma'am, masikasa rin yung patay dito. Kada hapon ma'am, nagpapadasal sila doon sa patay. Itong asawa ko naman, papaalam siya na magpupunta sa simbahan, magpapa-schedule para sa libing ng apo ko. Natural daw na maalaga at masikaso si Nanay Violeta. Kaya malapit sa kanya mga apo, tulad na lang ng 9 years old na si Mark Kian. Kasama niya ma'am yung anak kong panganay, palagi po. Kasi yung si Kian ma'am kasi makilola po siya eh. Talagang pag sinabi nga dyan si Lola, dumating na, talagang ma'am, parang di siya maalis-alis sa tabi niya. Dahil din sa pag-aaruga ng kanyang lola, lumaking isang mapagmahal at matalinong bata si Mark Kian. Katunayan, siya pa raw ang paboritong apo. Kasi pag yan mag-aral madam eh, nakakatuwa ma'am kasi sa murang edad, aware na siya sa mga gusto niya maging paglaki. Kasi Kian kasi ma'am, sa mga kapatid, maasaran siya. Siya yung tumutulong sa akin sa araw-araw dito. Hindi ko ma'am talaga, siguro ma'am sa bawat sulok ma'am, imbis ko yung anak ko eh. Si Mark, di paborito ko apo, mabait, saka magalang. Mag-imsil yung mga ilang minuto mail, cellphone, bitaw yung cellphone. Isa ulit kay mama niya. Tapos, yung Bible ang dinilibang-libang niya. Sabi ko, boy, bakit ang laging libangan mo? Sabi, mag-basketball ka doon. Sabi sa akin ng apo ko, Lolo, ang basketball ko, ilang minuto lang. Doon siya tumututok sa Bible. Kasi yung Bible English. Sabi nung apo ko, Lola, i-translate mo sa Bicol. Tapos sinusulat niya sa isang notebook, pinunit niya yon. Sabi ko sa apo ko, ba't pinunit mo? Hindi, Lolo, magdadasal ako sa San Fernando, doon sa pinsang kong patay. Hindi, niya, inayos ng tope, linagay sa bulsa. Sabi ko, bakit dala mo yan? Sabi niya, Lolo, pag magdasal ako, hindi ko maalala, magkudigo ako. Ako, bakit ang hilig mong ganyan? Sabi sa akin, Lolo, paglaki ko, magsiservice ako sa simbahan. Sanay ng araw ang pamilya na nakikitang magkasamang maglola. Kaya naman, magkasama rin si Nanay Violeta at Mark na dumalo sa isang burol. Feb 21, hapon, nagpaalam po sa tatay ko na pupunta po din sa patay. Sa mga oras na yun, madam, kampante kami na naandun lang silang dalawa. Pero habang pauwi sila, biglang nagsungit ang panahon. Yung oras na yun, maulan na, 1:00 hanggang 3 to 4. Lumakas yung ulan. Inabot ng ilang oras, hindi pa rin nakakauwi ang maglola. Hanggang sa puntahan na lamang sila ng mga kapitbahay. Mga around 3, may pumunta ng mga concerned citizen, madam, na nagpaalam na may nalulunod daw po doon na matanda. Bali, ma'am, sabi ko, bakit kayo nagsabi dito sa amin na yung nanay ko nandun sa patay? Sabi ko, anong gagawin ni mama doon? Sa kuha ng CCTV ng barangay, nakita sina Lola Violeta at Mark Kian na naglalakad sa gilid ng kalsada. Tila natatalsikan pa nga sila ng tubig sa tuwing may dumaraang sasakyan. Tatambay po kami dun sa isang tindahan.
nagtatawanan po kami dahil yung tipsik nga po yung sa mga auto pumupunta sa kanila. Ilang segundo pa, bigla silang nawala sa rehistro ng CCTV. Dalawang residenteng tumakbo para subukang sagipin ang maglola. Nakita namin po yung bus. Tapos sabi namin, malakas yun na talsik ng tubig sa kanila. Tapos napansin ko po, nawala na sila. Tumakbo agad ako, napalos po nga si Lola. Tapos nakita ko yung bata, ganon niya po. Tapos doon na po nahulog yung bata. Sa kasamaang palad, wala nang inabutan ng mga nagtangkang tumulong. Akala ko po maliligtas pa ng isang nakatawid na lalaki. Hindi na po naabutan ng isang lalaki. Dito na sila tumawag ng tulong mula sa barangay at pulisiya para sagipin ang inanod na maglola. Naghingi po ako ng tulong sa barangay hall tapos sa pulis. Tapos parang hindi ba sila naniwala agad. Tapos parang pinanood agad nila yung CCTV tapos doon na sila naniwala. Yung araw na yon, talaga pong maghapon yung ulan yung malakas talaga. Tumawag sa akin yung pamangkin ko na yan, yung may tindahan dito sa harapan namin, na meron daw maglola. Sa puntong ito, dumating na rin ang MDRRMO at ilang sundalo para naman tumulong sa paghahanap kay Mark Kian. Initially, nakuha agad yung lola after mga ilang oras ng search, nakita agad yung lola. Pero yung bata, medyo doon kami natagalan. Hindi ko naman naabutan doon sa pinaghulugan. Nakuha sa mama agad doon sa kabilang linya ng tulay. Kinuha agad ang mga nag-rescue. Nirevive naman po. Pagdating nun, wala na. Hindi na daw ma'am kinaya na ganun ma'am yung nangyari. Kasi tumama yung ulo niya ma'am. Nabago ko siya ma'am. Ngunit inabot na sila ng dilim at masungit pa rin ang panahon. Kaya kinailangan ng ihinto ang search operation. Padilim na po yung panahon na yun. So hanggang sa nag-decide na po na i-cut muna yung operation para rin sa safety ng mga responders kasi madilim na, plus during that time yung tubig sa river may swollen pa rin naman talaga. Napakalungkot na hindi na nailigtas pa si Lola Violeta. Pero nasaan na nga ba ang kanyang apo na si Mark Kian? Doble ang pagluluksa ngayon ng pamilya Belga dahil namatayan sila ng isang batang kaanak. Sumunod pa ang kanilang Lola Violeta. Ang masakit, pahirapan pa ang paghahanap sa kanyang apo na huling kasama ni Lola na papunta dapat sa isang lamay. Kitang-kita sa CCTV ang maglolang sina Lola Violeta at Mark Kian na naglalakad sa gilid ng kalsada. Malaking agos ng tubig na tumatalsik sa maglola sa tuwing may dumaraang mga sasakyan. Tatambay po kami dun sa isang tindahan. Nagtatawanan po kami dahil yung tipsik nga po yung sa mga auto pumupunta sa kanila. Hanggang sa bigla na lang naglaho ang maglola sa kamera. Inanod na pala sila sa kalapit na ilog. Kaya nagkumahog ang mga residente sa paligid, maging ang mga rescuer na sila ay masagip. Yun nga lang, But yung lola nga, sana po, trinay pa na dala sa pinakamalapit na hospital. Unfortunately, pre-announce na rin siyang patay pagdating doon sa... ang nanay ni Mark na si Queenie, halos masiraan ng bait dahil hindi pa rin nakikita ang anak. Kinailangan pang ihinto ang search operation dahil gumagabi na at masama pa rin ang panahon. Pero yung anak ko, hinahanap ko pa rin ako. Hindi mo ako malas dun sa pinangyarihan kasi hindi naman ako mapakali nung mga oras na yun wala yung anak ko. Kinabukasan, tulong-tulong ulit ang barangay, municipal disaster officials, maging ang mga residente sa paghahanap kay Mark sa ilog. Halos 2 kilometro mula sa lugar kung saan nahango si Lola Violeta. Natagpuan ang 9 na taong gulang na bata.
Subalit, wala na itong buhay. Nakita ko yung tatay niya, naghahanap dyan, sa may punong dyan. Umabit. Na kadapo pa ba, ganun. Wala nang damit, nakahubad na siya. Wala nang saplot yung katawan. Ang masayahin at malambing na si Mark, wala nang saplot at nakaipit na sa isang puno. Dahil dito, hindi na siya tuluyang inanod. Pero, hindi nito nailigtas ang kanyang buhay. Nagbabaka sakali kami, buhay pa siya. Umasa kami na magkaroon ng himala na mabuhay pa yung anak ko na kung sakali bang po baga. Baka nasa tabi lang, baka buhay pa, baka nilalamig lang o gutom na. Hindi ko siya totally nakita na gano'n yung kalagayan niya kasi nakabag na siya, pinasok na sa bag. Yung asawa ko po, ang binuhat niya naman din sa batuhan na wala nang damit. Actually, ito yung simbahan. Dito sila nanggaling para magpa-schedule ng living ng isang apo. And then dito, sa kanto dito siya nakapasok. Tapos, eventually, dito sila nakuha yung lola dito sa may tulay na to. Tapos yung apo, dito na siya banda sa baba nakuha. Dito. Base sa ng PNP report nila, almost 1.6 kilometers yung tinravel ng bata. Ganoon na lamang ang paghinagpis ng pamilya nang malaman ang dahilan kung bakit nahulog sa ilog ang maglola. Simpleng ka na lang, ma'am, siya. Pero, ma'am, wala kasi siya, ma'am, na parang warning sign na may gano'n doon. Pero, sino nga ba ang may pananagutan sa nangyaring insidente? Ang sinasuggest ko dyan, yung lagyan ng bakal na malaki para yung tubig papasok talaga. And then walang mahuhulog na kagaya yung nangyari sa maglola na nagsabit na nga din po ako ng resolution. Kami kasi siyempre umaasa din kami sa DPWH. Well, sa ngayon, wala na talaga kaming ganong gagawing improvement dyan sa Barangay Bunga. Kasi unang-una, na-widen na talaga namin itong portion na itong National Road. Kasi yung mismong National Road namin, ang mga drainage canal namin ay talagang covered siya. So nagkataon lang talaga na yung Barangay Road, yung side canal niya ay talagang open. Which is hindi namin sakop yung ng local government. Minabuti na rin naming linawin ang usaping ito sa tulong ng mga eksperto. Sa ilalim ng Article 2189 ng ating Civil Code of the Philippines ay naisasaad na provinces, cities, municipalities shall be liable for damages by reason of death or injury of any person sa kadahilanan na merong depekto ang roads, streets, or other public works. Ang civil damages ay sinusukat sa maraming pamamaraan. Number 1 ay ang loss of earning capacity. Na kung magkano ang kinikita ng tao, isusukatin din ito sa kanyang life expectancy. Number 2, ito naman ay support. Kung siya ay may anak, ay meron siyang asawa, mga anak na umaasa sa kanya, ay kasama din ko konsiderahin ito ng ating korte. At pangatlo ay ang moral damages. Para naman ito sa mga naiwan, na kung saan ay sinusukat din ng ating mga korte sa pamamagitan ng ebidensya ang sakit na nadama ng mga naiwan sa pamamagitan o sa kadahilanan na kung paano nasawi ang kanilang mahal sa buhay. At ang pang-apat naman ay ang actual damages na kung saan ang mga relatives o yung mga kamag-anakan nitong mga naging biktima ay natural ay mayroong gastos, ang pagpapalibing. O hindi kaya ang biktima ay na-ospital pa, ay pababayad din ng korte. Sa araw na ito, inihatid na rin sa huling hantungan sina Lola Violeta at Mark Kian. Hanggang sa huli, magkasama pa rin ang maglola. Nagpaabot na rin ang inyong lingkod ng kaunting tulong sa mga naulila. Senator Rapi, maraming salamat po sa paabot na tulong. Maraming salamat po dahil kahit malayo kami, nakarating po ang buong team. Maraming salamat po at kahit ganito yung nangyari, bumubuhos yung tulong sa amin. Salamat po. Salamat po, Senator Rapi Tulfo. Thank you po.
walang kasiguraduhan ang ating buhay. Kaya habang may pagkakataon, ingatan at mahalin natin ang mga tao sa ating paligid. At para sa mga may katungkulan, huwag sana kayong malunod sa inyong mga responsibilidad at maging pabaya dahil patuloy ko kayong babantayan. Babae na ginagalingan daw ang pagpasok sa panlalaking trabaho bilang isang bumbero, ipakikilala natin siya. Hindi na bago sa atin ang mga babaeng pinapasok ang trabahong panlalaki. Isa na dyan ang pagiging bombero. Pero itong female firefighter na nakilala namin, tinitingala dahil sa kanyang bangis sa pagganap ng tungkulin. Ako po si Fire Officer 1 Diane Claire Guevara. Assign po ako sa Quezon City Fire District. At ako po ay isang babaeng bumbero. Maagang nagsisimulang araw para sa 27 years old na lady firefighter na si Diane. Pagtunog ng alarma, agad na nagbihis at naghanda si FO1 Guevara. Makalipas lamang ang ilang minuto, ready for action na si Diane. Ang pagiging bumbero po para sa akin ay nakakapagod po pero fulfilling po na trabaho. Pero alam nyo ba, hindi pala dapat pagiging bumbero ang tataki niyang landas. Graduate po ako ng Bachelor of Science in Tourism Management po noong 2017. After college po, nag-apply po ako sa isang Korean cosmetic brand bilang manager po. And for a year po, nagtrabaho ako doon. And then after po noon, nag-apply na po ako sa Bureau of Fire Protection. Pagtanggap ng kanyang application sa Bureau of Fire Protection, nagpagupit ng boycott, saka sumabak sa napakaraming pagsasanay si Diane. Halos araw-araw pa siyang nakabilad sa araw tuwing training. Una po ay fire basic orientation course. Nung time po namin, 4 months po namin siyang tinake. So yun po yung gugupitan po kami ng short hair na parang panlalaki po. And then, nandun po yung training na parang military training siya na bilad-bilad, yung mga square meal, reverse meal, ganun po. And then, may mga physical conditioning din po. Hindi naman daw nagulat ang pamilya ni Diane sa kanyang career move. May pinagmanahan pala kasi. Ang sarili niyang ina ay isa ring bumbero. Sinasama ko sa office para makita niya ano ba yung pinasok kong trabaho. Hindi ko siya binibigyan ng marami explanations. Gusto ko lang sa sarili niya makita niya ano ang kahalagahan ng pinasok ko na trabaho. And by that moment, hindi siya sa akin nagtatanong pero nakikita ko on her own, nagkaroon siya ng interest. Teacher naman daw noon si Senior Fire Officer 4 Maria Fatima Guevara. Hanggang sa isang pangyayari raw ang nakapagbago sa takbo ng kanyang karera. Ako po ay na-curious kung bakit ang mga bumbero noon, pag pumupunta sa isang lugar, is agad-agad bumababa na sa fire truck, pinihila ang hose. Nakita ko yon doon sa neighbor namin na nasusunugan at naawa ko sa kanya. Naawa ko sa mga nakikita ko na sumisigaw, bumbero, bumbero, dito po, dito po. Naisip ko, what if gusto kong itry ang pagiging bumbero? Gusto nga raw sanang sabihin ni Diane na inspirasyon niya ang kanyang ama. Ang problema, nung magtrabaho ito sa abroad, hindi na ito bumalik. Sa isang iglap, kinailangan ni Fatima na solong alagaan at buhayin ang kanilang pamilya. Kung ito yung binigay niya na challenge, tatanggapin namin. Susunod, mala superwoman na si Fire Officer 1 Diane Claire Guevara. Kuminsan, may mga pagsubok din pinagdaraanan. Tunay na kahanga-hanga dedikasyon ng mga bumberong tulad ni Fire Officer 1 Diane Claire Guevara sa pagtugon sa mga nabibiktima ng sunog. Pero kung minsan, hindi rin maiwasan ang aberya na dobleng pasakit pa kung kamag-anak ang naapektuhan. Practice makes perfect. Kaya naman, ang pag-iensayo, siniseryoso ni Fire Officer 1 Diane Claire Guevara.
At gaya sa kahit anong larangan, walang makakatapat sa mga first time na karanasan sa trabaho. Tulad nung aktual nang pumapatay ng sunog si Dayan. So pagdating po doon, dahil bago lang ako, hindi ko po alam kung ano ba talaga dapat kong unahin. Nakita ko po yung sunog na ang laki. For me po that time, malaki na po siya, pero isang bahay pa lang po yun. Parang nanginig po ako na kaya ko ba to? Na sasama ba ako sa loob? Magstay lang po ba ako sa truck? Ano po bang dapat kong unahin? Buti po yung mga senior ko. Niyaya po nila ako na parang ginaid po nila ako. So pagdating sa sunog, nag-lineman po sila, pinasabak po nila ako. Ganoon na lamang ang nervyos ni Dayan nang hawakan ng hose at harapin ang napakalaking apoy sa unang pagkakataon. Laking pasasalamat na lamang niya dahil todo suporta ang kanyang team sa kanya. Pinahawak ng nozzle para ako po mismo yung bumomba. So, yung experience po na yun, kahit nakakakaba, alam ko po na may sasalo sa akin. Maswerte rin si Dayan dahil ang role model niya, sarili niyang ina. Yung ginagawa namin dito sa bahay, pati doon sa office, same lang. Kasi gusto namin yung maging natural. Kaya yung lahat ng mga challenges namin na makikita namin or ma-encounter namin on that day, madali lang namin nasusolve. Hindi naman maiiwasan ng mga problema. Hindi namin yan dinadala sa office. Iniiwan namin yan para pagdating doon is focus kami sa trabaho namin. And pag umuwi na po kami, dito na lang namin ulit pag-uusapan. Nagpapasalamat man sa paghanga sa kanya ni Dayan, aminado si Nanay Fatima, hindi rin madali ang solong magpalaki ng dalawang anak, lalo na kung ang isa ay person with disability pa. Dalawa sila na anak ko. Unfortunately, ang aking bunso ay pinanganak ko ng may kapansanan. So, nag-start yung sakit niya ng 6 months old. Hanggang sa nagtuloy-tuloy, hanggang ngayon, nagsisisure siya ng kahit na may maintenance, hindi namin alam. Kaya sabi ko, bahala na si Lord. Kung ito yung binigay niya na challenge, tatanggapin namin. Kung wala ako, siya po kasi yung nagiging nanay ng kapatid niya. Because ang hirap din naman sa part ko na meron din naman akong mga pagkakataon na naglalaylo rin. Kahit sobrang lakas mo, very strong ka. Pero dahil nandyan si Dayan, kaya naming tatlo. And lahat ng mga hindi namin kaya, ino-offer namin lahat kay Lord. So, ang hirap po ng solo ka, umuupa ka ng bahay, may maintenance ang anak mo, nag-aaral si Ma'am Dayan noon, pero nadaan sa loan, nadaan po sa loan, and lahat tinanggap ko ng buong puso. Inisip ko na lang na all will pass. Si Dayan naman, mukhang pangkaraniwan, pero may pagkakaiba rin daw sa ibang mga bata. Ang hirap pala maging nanay at tatay sa isang batang napakatalino. Kasi hindi siya nagtatanong. Very rare magtanong si Dayan. Lagi lang siyang nag-o-observe. And minsan, pag gumigising ako ng madaling araw, nakikita ko siya umiiyak. Pero hindi siya nagtatanong. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon sa aming pakikipag-usap sa mag-ina, doon din nasabi ni Dayan ang lahat ng saloobin sa kanyang ina. Alam ko na mahirap pagsabayin yung pagiging nanay at isang bumbero na parang nanay din sa stasyon kasi naghahawak ka rin ng personnel. At the same time, kailangan mo rin i-manage yung family natin. Alam kong mabigat yon. Kaya, saludo ako sa'yo. Ito na anak mo. Ito na anak mo. Resulta ng paghihirap mo. Resulta ng hard work. Resulta ng sakripisyo. Resulta ng kung ano man yung mga dinanas mo at nilampasan mo. Ito na yung resulta nun. Ako, isang bumbero na rin, kagaya mo. Isang babaeng bumbero na sumusubok na basagin yung stereotype sa mga kababaihan. Sana proud ka. Very proud. Very proud, anak. And I love you so much. Love you. Ilang araw lang matapos nating ma-interview mag-ina, isa pang sorpresa ang bumungad sa pamilya.
Si Nanay Fatima kasi, formal nang na-promote bilang Junior Commissioned Officer. Sa kahit anong larangan, may mga pagkakataong nagkakaroon ng problema. Pero sana'y maging leksyon ng katatagan ng loob ni Fire Officer 1 Diane Claire Guevara para patuloy na magsumikap na magtagumpay sa buhay, mapababae man o lalaki. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.